Mami, wakey up na ikaw. Naalimpungatan ako dahil sa ingay ni Sanya. Ang sarap na sana ng tulog ko eh. What is it? Nakita kong ngumuso siya sa harapan ko. Saka tinuro ang nasa gilid na bahagi ng kinauupuan ko. Napaayos ako ng upo nang makitang nakasandal pala ako sa katabi kong pasahero. Bigla kong nakalimutan na nasa eroplano pala kami. Baka tinuluan ko pa ng laway. Kakahiya talaga. Nawala ang atensyon ko dito nang may marinig na mag-flash. Sinamaan ko ng tingin si Kuya na nasa kabilang linya na parang kanina pa hawak ang cellphone niya. Inirapan ko ito at hinarap ang lalaking nakasandalan ko kanina. Magana nitong kinausap ang anak ko kahit nasa pagitan nila akong dalawa. What's your name po? Himala at kumakausap ito ng iba. Hindi kasi siya mahilig magtanong pero ngayon ay parang nag-iba ang ihip ng hangin. I'm Luhens Saavedra. How about you, little girl? Anong role ko dito? Tagapakinig ng usapan nila? Gusto ko pa sanang matulog pero parang nawala ang antok ko dahil sa kahihiyang nagawa ko. Kumuha na nga lang ng tiket si Kuya, hindi pa kami magkakatabing tatlo. Thankful rin naman ako at nasa tabi ko ang anak ko. I'm Sanya Solis Samaniego po. This is my mommy, Samantha Samaniego. Nakangiting pagpapakilala ng anak ko saka tinuro pa ako ng hintuturo niya. Hilaw naman akong ngumiti doon sa Luhens. Tipid naman itong ngumiti sa akin. Hi, Miss Samantha. I'm Luhens at your service. Medyo nawala ang ilang ko dito dahil may sense naman siyang kausap. Nilahad pa nito ang kamay sa harapan ko, kaya walang pagdadalawang isip ko naman itong tinanggap. I'm okay with Samantha. Nice meeting you, Luhens. Feeling ko bakasyonista ito ng Pilipinas dahil halatang banyaga naman ang lahi nito. So you're going to Philippines for vacation? Napangiti naman ako dahil sa pagsasalita niya. Hindi pala ako matutuyuan ng laway. We will be staying here for good. Tugon ko naman dito at hinarap ang anak kong busy sa pagbabasa ng magazine na binigay ng flight attendant kanina. Are you hungry? What do you want to eat? Pang-uusisa ko dito. Humarap naman ito sa akin at hinawakan ang maliit niyang tiyan. I want to eat chocolate po. Napangiwi ako sa sinabi niya. Chocolate talaga? Saan naman kami kukuha ng chocolate dito? Lumingon ako sa pwesto ni Kuya at sininyasan itong lumapit. Mabuti na lang at nasa amin ang atensyon niya kaya mabilis itong tumalima. May chocolate ka bang dala? O kaya pwedeng pa-ask sa flight attendant kung meron man sila. Si Sanya kasi, baka iyakan ako pag walang chocolate. Bulong ko dito dahil nakakahiyang iparinig kay Luhens. Nakita kong may hinalungkat siya sa bag niya kaya bumalik na ako sa kinauupuan ko. Akmang aalis na si Kuya nang tawagin siya ni Luhens. Excuse me, you don't have to ask them. I have a 1 box of chocolate here in my bag. Tumango na lamang si Kuya dito at bumalik sa kinauupuan niya na may kakaibang ngiti sa mga labi niya. Humarap naman si Luhens sa pwesto namin at binigay sa akin ang isang box nga ng chocolate. You can have this. Pakibigay na lang kay Sanya. Nanlaki naman ang mata ko nang marinig siyang magtagalog. He's so fluent in Tagalog. Hindi ko akalaing nakakapagtagalog siya. Nagtatagalog ka pala. Hindi makapaniwalang tanong ko dito kahit obvious naman.
Narinig ko pa ang mahinang tawa niya. Aha, that's one of my talent, my lady. Napanguso naman ako sa sinabi niya. Sana all na lang talaga at maalam sa mga ganyan. Hey, bigay ni Lohen sa'yo. Say thank you to him before i-open yan ha. Paalala ko sa anak ko. Tumango naman ito sa akin at bahagyang lumuhod sa upuan niya. Thank you, Mr. Lohens. I really love this po. Masayang pagpapasalamat nito. You're welcome. Just call me Tito or Papa Lohens if you want. Napahagik-hik naman ang anak ko dahil sa narinig. Seryoso? Okay lang sa kanyang tawagin siya ni Sanya ng ganon? Really? I don't have a papa po, so I'll call you Papa din. Biglang sumikip ang bandang dibdib ko dahil sa sinabi ng anak ko. Sobrang inosente niya sa ganitong bagay. Kahit kailan ay hindi ako nag-open about sa totoo niyang daddy. Hindi rin naman siya nagtanong kaya mas mabuti na yun. Pero nung sinasabi niya yun ay alam kong wala itong kaalam-alam. Is that so? I'd love you to be my daughter. Let's see each other again, alright? Tumango naman ang anak ko at may kinuhang papel sa bulsa niya. This is my mommy's number po. You can contact her if you want to visit me. Napanguso ako dahil hindi ko ine-expect yung gagawin niya. Lagi kasi siyang may contact number ko sa bulsa niya kahit saan man siya magpunta. In case of emergency at tawagan ako. Okay lang sa'yo, Sam? Tumango naman ako dito dahil wala namang problema. Iilan lang kasi ang nakaka-close ni Sanya kaya dapat lang. Natahimik kami ng ilang sandali dahil naging busy na si Sanya sa pagkain ng chocolate. Nakita ko pang tumingin sa pwesto ko si Lohens pero kalaunan ay iiwas din ng tingin. Parang may bumabagabag sa kanya na ewan. Hinarap ko naman ito at nginitian. May itatanong ka? Mukhang naguluhan ata siya sa sinabi ni Sanya kanina na tungkol sa papa niya. Okay lang ba? Napakamot pa ito ng ulo habang sinasabi iyon. Tumango naman ako dito. Pwede ko naman siyang sagutin pero hindi lahat. Normal lang naman ang magtanong sa bagay na yun. Where's her real father? I mean, she said that she didn't have papa. So you know. Nag-aalinlangan pa ito habang nagtatanong. Natawa naman ako ng bahagya dahil sa inakto niya na parang bata. I'm a single mom. Is this your house na po? Tumango naman ako kay Sanya at ginaya siya papasok ng gate. Sinadya talaga namin ni Kuya na hindi ipapark yung sasakyan sa loob para hindi sila magising. Parang sumakit nga ang pang-upo ko sa tagal ng biyahe namin. Inabot pa talaga kami ng gabi kasi ang daming arte ni Kuya. Papasok na ba tayo? Pagtatanong ko kay Kuya. Sininyasan niya naman akong sandali lang. Tumango naman ako dito sa kanya, kinuha ang phone at nilagay sa tenga niya. Mukhang may tinatawagan pa siya. Are you excited to meet them? Nakangiti kong tanong kay Sanya. She giggled and hugged my waist. Tumango naman ito sa akin at impit na tumili. Hindi halatang excited siya sa pinapakita niya. Yes po, hihi. I really want to meet them. Napabuntong hininga na lang ako. Kung hindi lang sana sa kaartihan ko noon ay malamang matagal na silang nagkita. Hello? Natutulog na po ba sila? Napalingon naman ako kay Kuya nang magsalita ito. Sino naman ang tinutukoy niya? Yes po sir, kanina pa. Sandali lang po at pagbubuksan ko kayo ng pintuan. Narinig kong sagot sa kabilang linya.
Sa pag-uusap pa lang nila ay alam kong kasabwat niya ito sa sorpresa niya kuno. Okay, thank you. Huling wika nito bago binaba ang tawag. Humarap naman siya sa amin ng anak ko at mukhang mag-i-explain ng gagawin namin. Sheesh, nakakakaba. Since natutulog na sila sa kwarto nila, papasukin lang natin yun. Saka mo i-on yung ilaw nila Sam. Ikaw naman Sanya, tumabi ka sa gitna nila at ako naman ang bahala sa confetti. Napangiti ako sa sinabi niya. Yun na yun? Pero bakit may pa-confetti pang nalalaman? Yes, tito. Maligayang sagot naman ng anak ko. Napalingon sila sa akin nang hindi ako umimik. Tumango na lamang ako para wala ng problema. Kung magrereklamo ako ay malamang na tatagal lang kami dito sa labas. Napaigtad pa ako nung bumukas ang pintuan ng mismong mansyon. Natulala ako nang wala sa oras nang makitang wala itong pinagbago. I miss my home. Pumasok naman kami at sadyang namangha ang anak ko sa nakita. Hindi mawala sa mata nito ang kislap at ang boses nito na maririnig mong, wow, it's really big in person po pala ng house niyo. Tito, show me the pictures of your house po pero it's not that big. I really didn't expect this big. Mangha pa rin itong naglibot ng tingin sa buong bahay. Sa Canada naman kasi ay hindi masyadong kalakihan pero sapat na sa aming dalawa kasama ang dalawang kasambahay. Hindi rin talaga ako natutong magluto at maglinis ng bahay kaya wala akong choice kundi ang mag-hire ng kasambahay. Ready na kayo? Sabay naman kaming tumango ni Sanya sa kanya. Sumunod naman kami nang maglakad na ito papunta sa kwarto nila Dad. Nadaanan pa namin ang kwarto ko. That's my room, Sanya oh. Look. Excited kong usal sa anak ko. Napalingon naman siya sa tinutukoy kong kwarto. Namilog naman ang mga mata nitong binalik sa akin ang tingin. Can I see it? As in now na? Ba't ang konyo mo na? Gusto ko sana itanong pero wag na lang at baka iyakan pa ako dahil inaasar ko ang pananalita niya. Shh! Wag kayong maingay. Later nyo nang tingnan ang kwarto ni Mami dahil dyan naman kayo matutulog mamaya. Pareho kaming napanguso ng anak ko dahil sa sinabi ni Kuya. Ang hina na nga ng boses namin pero dinig na dinig niya pa. Huminto kami sa mismong pintuan ng kwarto nila. Napalunok ako ng mariin dahil sa iba't ibang nararamdaman. May parte sa akin na kinakabahan, excited at masaya. Papasok na tayo ha? Hindi ko na siya magawang sagutin dahil binuksan na nito ang pintuan. Pumasok naman kaagad siya saka sumunod ang anak ko. Samantalang ako ay dahan-dahang sumunod sa kanila. Nagpakawala ako ng isang malakas na buntong hininga. Dilim ang bumungad sa akin kaya dumiretso ako sa switch ng ilaw. Nasa gilid naman si Kuya at si Sanya ay dahan-dahang gumapang sa gitnang bahagi ng kama. On the count of 3, bubuksan mo ang ilaw. 1, 2, and 3. Nanginginig ang kamay kong pinindot ang switch. Napapikit pa ako dahil sa sinag ng ilaw. What's happening? Napamulagta ako nang madinig ang matinis na boses ni Mami. Grandma, surprise! Kung matinis ang boses ni Mami ay mas matinis naman ang sa anak ko. Tumili pa ito at pinugpog ng halik ang pisngi ni Mami. Parang hindi ko magawang kumurap habang pinagmamasdan si Mami at Daddy. Marami nang nagbago sa pisikal na anyo nilang dalawa dahil na rin sa panahon at edad nila.
Pumuti na ang ibang bahagi ng buhok nila pero hindi pa rin mawawala ang aura nilang maganda. Nanubig naman ang mga mata ko nang makita ang ayos ni Daddy. Sobrang laki ng pinayat nito at nanatiling nakahiga habang nagtatakang nakatingin sa anak ko at sa amin ni Kuya. Surprise! Nanginginig ang labi ko habang sinasabi ko iyon sa kanila. Saka pa lang siguro nag-sink in sa utak nila ang lahat ng nangyayari. Humagulhol ng iyak si Mami, kaya mas lalo akong naiyak. Si Daddy naman ay tulalang nakatitig sa akin na parang natatakot na kumurap, na parang sa oras ng pagkurap nito ay mawawala ako sa paningin niya. Oh my God! Ang baby at ang apo ko. Hindi ko ito in-expect. Pero sobrang saya kong makita kayo. Napayuko ako nang maramdamang hindi tumitigil sa pagbuhos ang luha ko. Narinig ko na rin ang hikbi ng anak ko. Grandpa, are you not happy to see us? Napalingon naman ako kay Sanya dahil sa sinabi. Napakagat labi naman si Sanya na naghihintay ng sagot mula dito. I'm just speechless. I didn't expect this to happen. Welcome my princess and to my baby. Dahan-dahan naman akong lumapit kay Daddy nang makitang pinipigilan nito ang pagtulo ng mga luha niya. I'm home and we will stay here for good. Grandma, do I really look like Mommy when she's at my age? Daldal ni Sanya sa lola niya habang nasa hapagkainan kami. Simula nang makilala niya si Mami at Daddy, ay walang tigil ang bibig nito kakadada. Ang daming tanong at curious sa kahit anong bagay na may kinalaman sa akin. Oo naman, she's so maarte din like you when she's at your age. Do you know that she used my lipstick going to school? Napayuko ako sa sinabi ni Mami. Wala akong maalala na ganun pero maraming nagsasabi na sobrang arte ko daw nun. Napahalakhak naman si Dad habang nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa. Haha, she had a boyfriend back then, 5 years ago. I thought she was just joking around, but she kissed that guy in front of me, saying goodbye and I love you in his boyfriend. Sinamaan ko ito ng tingin pero tinawanan lang ako nito. Ako na lang ang naging topic nila hanggang matapos ang pagkain sa umagahan. Hiyang-hiya ako sa anak ko pero tuwang-tuwa naman siya sa naririnig. Bigla akong kinabahan nang sabihin niyang, I wanted to be like her po. Natataranta naman akong nag-explain sa kanya na huwag munang isipin ang mga ganong bagay. Baka gusto niya rin akong gayahin na mag-boyfriend sa edad na 5 taon. How are you, Sam? Napalingon naman ako kay Dad nang magsalita siya. Nasa library kaming dalawa dahil may sasabihin daw siyang importante. Ngumiti naman ako dito bago siya sinagot. I'm fine, Dad, but I feel bad for myself for not showing up in 5 years. I really wanted to see you pero takot akong makita ka. Ang kalagayan mo. Tiniis ko lahat ng nasa malayo ako kasi natatakot ako. Huminga ako ng malalim dahil biglang sumikip ang dibdib ko. Gusto kong klaruhin lahat at ayusin ang sarili ko sa mga panahong nilunok ako ng takot. Nung panahon na akala ko ay mawawala na ako sa mundo ay sobrang natakot din ako. Natatakot akong hindi na makabalik sa inyo ng Mami at Kuya mo. Natakot din akong baka hindi ko na kayanin sa mga natamo dahil sa trahedya. Pero pinilit kong makabalik. Pinilit kong balikan kayo kasi hindi pa ako pwedeng mawala.
hindi pa kita nakikita at ang apo ko. Napasinghot ako nang maramdaman ang mga luha kong nagbabadya. Hindi ko kayang pigilan ang emosyon ko dahil sa narinig. Alam ko naman na mali ako sa part na takot siyang makita. Ayaw ko lang naman siyang makita na naghihirap at nagdurusa. Okay na ang lahat ngayon kaya wag na muna natin itong pag-usapan. Pumapangit ako pag umiiyak ako eh. Kaya ikaw ay alam mo na. Natawa pa ito ng bahagya at pinahid ang namumuong luha sa mga mata niya. Nagawa niya pang magbiro para lang mapagaan ang usapan naming dalawa. Ano nga po pala ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta dito? I'm sure about sa business ito dahil dito mo pa talaga ako gustong makausap. Pilit kong hinihinahon ang sarili ko at inayos ang sarili ko na parang basahan na. Ang haggard ko na masyado. Pero nasa bahay lang naman ako kaya okay lang. Pag business kasi ang pag-uusapan ay laging nasa pribado kaming lugar na nag-uusap. Tulad dito sa library at opisina ng kumpanya. If about naman sa family ay laging nag-uusap sa hapagkainan. Pwede din sa hardin o kahit sa kwarto pa ng bawat isa. Hindi pa rin pala pumapalya ang memorya ng bunso ko. Pero sa totoo lang ay kailangan ka na ng kumpanya natin. Tura nito habang hindi inaalis sa akin ang tingin. Handa naman na ako sa ganitong usapan kasi napag-isip-isip ko na rin ito. Kailangan ko rin magtrabaho para kay Sanya. Ayaw kong iasa lahat kay kuya ang gastusin ni Sanya. Nahihiya na rin ako sa pamilya ko. Feeling ko pabigat na kami masyado ng anak ko sa kanila. Napag-isipan ko na po talaga magtrabaho. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay si Sanya na gamit ang perang pinaghirapan ko. Gusto ko sana na ako na bahala sa lahat ng gastusin ni Sanya at sakin. Kaya sana dad ay hayaan mo na ako ang gumastos lahat kay Sanya. Walang pag-aalinlangan kong saad dito. Inunahan ko lang siya dahil alam kong gagawin niya ang mga bagay na iyon na walang pahintulot ko. Kahit nasa Canada kami ay nagawa niya pa ring bayaran ang gastusin ni Sanya sa school. Wala rin akong nagawa noon dahil tapos na. Okay, I promise na hindi ko na gagawin ang ganong bagay. Masaya ako at maayos mong napalaki ang apo ko at nag-matured ka na rin bilang isang magulang. Nakangiting pahayag nito at may kinuhang papel sa isang folder. Totoo naman kasi, once na naging parent ka na ay wala kang choice kundi ang mag-matured talaga. Naiisip ko nung wala pa akong anak ay sobrang liwaliw ko at laging nagsha-shopping. Ngayon ay narealize kong spoiled talaga ako sa pamilya ko. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko ng walang kahirap-hirap. I have a business proposal to you. Kindly read it. Napangiwi naman ako sa sinabi nito. Alam ko na talaga kung saan nagmana si kuya. Ang akala ko ay mag-uusap pa lang kami pero may kontrata na kaagad. Business contract of Samantha Samaniego and Jace Del Mundo. What the heck? Napalunok ako ng ilang beses at kinusot ko pa ang mata ko dahil sa nabasa. Dad! Nanginginig kong tawag dito. Nakangiti pa ito na parang may iniisip na kung ano. Hindi ako makapaniwalang masasabi ko ulit ang pangalan na iyon. Alam nila ang totoo kong nararamdaman kay Jace pero bakit naman ganito ang pinagagawa ni Dad? He's up to something at alam kong hindi ito magiging madali. It's your choice.
Sigurado akong mapapansin ka niya. Hindi ako tumatanggap ng hindi dahil naplano ko na lahat ng ito. Next week ay mag-uumpisa na ang project niyong dalawa at gusto ko siyang maging daddy ni Sanya. Napapikit ako ng mariin dahil nagsisink in sa utak ko lahat ng nangyayari. At alam kong tatagal ang project na ito dahil hindi lang ito basta-bastang commercial. Parang isang maikling serye ito na abot hanggang 5 episode. Parang mahihimatay ako sa nabasa ko sa kontrata. Paano kung may asawa at mga anak na siya? Wala sa sarili kong usal dito. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang alam tungkol sa ama ni Sanya. Natatakot din akong ipaalam sa kanya na may anak siya at baka may sarili na siyang pamilya at anak. Hindi ko maatim na makasira ng isang pamilya. Mas mabuti nang itago ko na lang para hindi masaktan ang anak ko. Baka kasal na siya kay Stacy. Tatanggapin ko ang trabaho para sa anak ko, hindi para sabihin kay Jace ang tungkol sa anak ko. Tisk, never mind. I'll accept your proposal, Dad. Not for Jace but for my daughter. Mariing usal ko dito. Tumango naman si Dad sa akin, saka kumuha ng ballpen at binigay sa akin. Walang pagdadalawang isip ko naman itong pinirmahan. May 2 araw ka pang free bago magsimula. Mag-enjoy muna kayo ni Sanya sa 2 araw na yun. Nakangiting saad ni Dad at inayos ang mga papeles na pinirmahan ko. Tinago niya ito sa drawer bago pinagulong ang wheelchair nito. Pumunta naman ako kaagad sa bandang likuran niya para ako na mismo ang umalalay dito. Thank you so much for everything, Dad. I'll make sure that I will do my best for this very first project in 5 years. Ma'am, can we buy this cute little bag? Pang-4 na store na namin itong napasukan, pero lahat na lang ay gusto niya. Parang mamumulubi ako sa pagiging gastarera ng anak ko. Isa pa, may bag naman na siya na ganyan pero medyo magkaiba lang ang kulay. Di ba may ganyang bag ka naman? Kumain na lang tayo sa favorite mong McDo. Pang-uutok ko dito dahil baka magwala ito dito pag hindi ko pinagbigyan. Ngumuso naman ito sa akin at muling tiningnan ang bag na nagustuhan niya. But they are not the same. Look at this. This is light blue, while my bag at home is sky blue and a little bit darker than this. Pagpupumilit nito at pinag-aaralan ang kaibahan nung sa bahay niyang bag. Napakamot naman ako sa ulo ko. Magkano ba yan? Tanong ko dito pero ako rin naman ang tumingin sa tag na nakakabit dito. Nakakakaba kasi nasa branded section itong pinuntahan niya. Meron naman akong black card dito na bigay ni Daddy pero ayaw kong gamitin. Kaya nga magwo-work na ako para hindi umasa sa kanila pero mapapasubo naman ako ng dahil kay Sanya. Nagulantang pa ako sa nakitang price ng bag na ito. Ang liit-liit ng bag tapos ganito kamahal? Ma'am, do you want to take this? Napalingon naman ako kaagad sa gilid ko nang magsalita ang sales lady. Wala na bang discount to, miss? Bulong ko naman dito dahil sobrang mahal talaga. Kaya naman pala sumasakit ang ulo ni ma'am noon sa mga pinagbibili ko. Tapos ang sakin naman ang sumakit dahil nagmana pa talaga sa akin ang anak ko. Ang mahal naman kasi ng 16,999 pesos. Piso na lang at magiging 17K na.
Since kayo po ang unang bumili ng product na ito, ay pwedeng maging 16,555 po ito. Mas nanlumo ako sa narinig. Magkano lang naman pala ang magiging discount nito? Nilingon ko naman si Sanya na ngayon ay hindi na maalis-alis ang tingin sa bag. Baby, can you pick another bag na lang? Yung medyo malayo sa design ng mga bag mo sa bahay. Pilit ang ngiti kong usal dito. Nawala ora mismo ang ngiti sa labi ko nang mangilid ang luha nito. Ang hirap pa naman nitong patahanin. Don't you love me? Don't you want to make me happy? Nangungonsensya pa ang bata. Wala na. Pag ito umiyak dito, ay sobrang mahihirapan na ako. Kukunin ko na ito, miss. Tanging nasabi ko na lang sa sales lady. Ang kaninang nangingilid na mata ng anak ko ay napalitan ng pagngisi. Sino ba naman ang hindi magiging masaya sa mahal nung bag niya? Kaya sa susunod talaga ay hindi ko na lang siya isasama sa pamimili sa mall. Gosh, thank you. Thank you so much, ma'am. Tumili pa ito sa sobrang saya at pinugpog ako ng halik. You're welcome, sweetie. But this is our last shop to visit, ha? We need to save more money for your studies. Malambing kong usal dito at pinangaralan na kaagad para hindi na magpumilit pang manuro ng kung ano-ano. Yes po, last ko na po ito, then let's eat na. Hindi pa rin mawala-wala sa mukha nito ang kasiyahan. Ngumiti naman ako dito at hinalikan ang noo niya. Magtatrabaho pa ako ng mas maigi nito para sa anak ko. Isang ngiti niya lang ay natutunaw na ako. Ayaw ko siyang makitang umiiyak para ako yung nasasaktan sa kanya. Come again, ma'am. Nginitian ko na lang ang sales lady nang binalik na nito sa akin ang credit card ko. Ang anak ko naman ang kumuha ng paper bag na naglalaman ng bag niya. Bye-bye po. Masiglang pagpapaalam ni Sanya sa sales lady. Where are we eating, ma'am? Nakangiting tanong nito sa akin. Hinawakan ko naman ang kamay niya bago mawala ito sa dami ng tao. In your favorite fast food, McDo lang muna tayo ngayon. Sagot ko naman dito at naglakad na tungo sa fast food. I want chicken po and burger. Hindi pa man ito nakakaupo ay may order na siya. Tinanguan ko naman ito at pinaupo ng maayos sa stool. Wait me here, I'll just order our foods. Pagpapaalam ko naman dito at mabilis niyang tinanguan. Tiningnan ko muna siya bago tuluyang umalis. Nang nasa linya na ako ay pasimple ko itong tiningnan. May kinuha ito sa bag na cellphone saka nagpipindot dito. Can I take your order, ma'am? Bungad ng krus sa akin kaya nginitian ko muna ito bago sagutin. 2 orders of chicken and rice, 2 burgers and 2 floats. Saad ko dito. Inasikaso naman kaagad ang order ko at binigay sa akin ang number para mailagay nila sa table namin. Bumalik naman ako sa pwesto ni Sanya na dala ang number. Wait lang natin sandali yung foods. Pagpapaliwanag ko kaagad kay Sanya. Hindi ako nito sinasagot at patuloy pa rin ito sa pagpipindot ng cellphone. I said, naputol ang sasabihin ko nang may babaeng kumalabit sa akin. Taka ko naman itong nilingon pero halos mahulog ako sa kinauupuan ko nang makilala ito. Nahulog mo yung wallet mo, miss. Nakangiting usal nito at binigay ang wallet ko. Nanginginig ko naman itong kinuha sa kamay niya. I'm Stacy, by the way.
dugtong nito kaya mas lalo akong nangatog. Magsasalita na sana ako nang may tumawag sa kanya. "Hey babe, our son wants to have some rice." Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako na hindi si Jace ang kasama ni Stacy. Don't tell me, hindi sila nagkatuluyan? Thank you again sa pagbalik ng wallet ko. Pagpapasalamat ko dito at nginuso pa ang pitaka ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang iaakto ko sa totoo lang. No worries, we need to go. Alam mo naman, mommy duties. Masayang usal nito. Nagpaalam muna ito bago tuluyang tumalikod. Pero nasaan na yung beach side niya? Ang alam ko lang kasi noon ay marami siyang kaaway dahil sa ugali niya. Nag-research pa talaga ako noon para may malamang mga info about sa pagkatao niya. Kahit ayaw ko ay nagawa ko pa rin dahil sa na-curious ako. Totoo talaga yung sinasabi nila na kahit anong pilit nating hindi gawin ay magagawa pa rin dahil may sarili tayong utak. Ma'am, are you okay? Napakislot pa ako dahil sa gulat nang magsalita si Sanya. Tiningnan ko naman siya at baka sa mukha nito ang pag-aalala. I'm okay. May naalala lang si Mami. Tugon ko dito at nginitian siya. Pagkatapos naman nun ay saka dumating ang order naming pagkain. Pinagmasdan ko lang siyang maganang kumain. Gusto ko sana siyang bigyan ng isang buong pamilya. Pero papaano naman? Nagulat ako nang tumigil ito sa pagkain at mukhang may nakitang nakakuha ng interes niya. Sinundan ko naman ang tinitingnan niya. Pati ako ay nanlumo dahil sa lungkot na nakikita ko sa mata ng anak ko. Bakas ang inggit at pilit ng ngiti ang binigay niya sa akin nang makitang nakatingin ako sa kanya. I wish I have a daddy too. Kung ako ang tatanungin mo ay sumasang-ayon ako sa sinabi nila mom and dad. Hindi magiging madali sa kanya ang lumaking walang kinikilalang ama. Napayuko ako nang marinig ang naging sagot ni Kuya. Inopin ko kasi ang topic na ito sa kanya para humingi ng advice na dapat kong gawin. Alam kong gustong-gusto nang magtanong ni Sanya sa akin tungkol sa totoo niyang tatay. Pero may pumipigil sa kanya na hindi ko alam. Naguguluhan na ako, Kuya. Paano kung may asawa at mga anak na yung tao? Mas lalong masasaktan ang anak ko nito. Ayaw ko lang naman siyang masaktan kaya ko ito ginagawa. Naiiyak kong wika dito. Yun naman kasi talaga ang totoo eh. Natatakot akong i-risk ang sitwasyong wala namang kasiguraduhan. Yun nga ba? O takot ka lang malaman ang totoo? Wala kang mapapala sa what if na yan sa buhay mo, Samantha. Just this once. Isipin mo naman ang kaligayahan ng anak mo. May nagawa ba yung takot mong makita si dad? Di ba wala naman? Di ba nagsisisi ka dahil sa maling desisyon mong nagawa noon? Uulitin mo pa ba ang pagkakamaling yun? Hindi matatapos ito kung lagi kang natatakot. Lahat may katapusan. Hindi mo kailanman matatago ang lahat ng ito, Sam. Huminga ako ng malalim dahil parang sinampal nito sa akin ang katotohanan. Masyado pa rin akong mahina sa kahit na anong bagay. Para akong mababaliw na hindi ko maintindihan. Gusto ko lang naman ay yung mapabuti ang kalagayan ni Sanya. Pero sobra na nga ba ako? Nasasakal ko na ba ang anak ko dahil sa mga kagustuhan ko? Pag-iisipan ko ito, Kuya. Yun na lang ang tangi kong nasabi bago siya talikuran.
Nagtungo naman ako kaagad sa kwarto ko para puntahan si Sanya. Ang alam ko ay nagdo-drawing ito ngayon. Nagpabili siya kay dad ng mga gamit para makapag-drawing daw siya. Dahan-dahan ko namang binuksan ang pintuan. Doon ko lang siya nakitang seryoso sa ginagawa niya. Sinara ko ang pintuan na walang ingay na nilikha. This is me, my mommy, then lastly my daddy. Parang natuod ako sa kinatatayuan ko dahil sa narinig mula sa anak ko. Tama nga ang nasa isipan ko na gusto niyang makilala ang ama niya. Sanya, tawag pansin ko dito. Mabilis naman siyang humarap sa akin at palihim na tinago ang papel na sinusulatan niya kanina. Come here, let's talk muna. Iginiya ko ito papunta sa kama namin. Naupo naman kaagad ito kaya tumabi na ako sa kanya. Marahan kong sinuklay ang buhok niya sa pamamagitan ng kamay ko. Do you really want to meet your daddy? Wala sa sariling tanong ko dito. Nakita kong nagulat ito sa naging tanong ko pero hindi ito umimik. Can you give mommy 1 to 2 months? After that, ipapakilala na kita sa kanya. Kailangan ko muna ng time para sabihin sa daddy mo yung totoo. Sorry kung hindi ko nasabi sa kanya ang tungkol sa'yo. Nginitian ko ito ng tipid nang makitang nakatingin na ito sa akin. Napangiti ako nang tumayo ito at niyakap ako. Alam kong tuwang-tuwa na siya pero pilit niya pa ring tinatago. I understand, mommy. I know it's not that easy for you to do this, but still, you're doing for me. If daddy won't accept me, then we have to accept that it's just the two of us. Kahit nakangiti, ay baka sa mata nito ang sakit dahil sa sinabi niya. Umiling ako dito dahil hindi ko gusto ang mga sinasabi niya. Parang hindi na siya bata dahil sa mga sinasabi at mga naiisip niya. I hate the fact that nakuha niya ang lahat sa akin. Ang kahinaan ko at pagiging negative sa paligid. He will accept you. Don't you ever dare to talk like that. Alam kong mahal ka niya kahit hindi niya pa alam. Always remember that daddies always love their childs no matter what. I'm sorry for everything, but I promise na babawi si mami sa'yo. Umiiyak na ako habang inaalo siya. Pareho kaming umiiyak sa bisig ng bawat isa. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap sa kanya. At marahang pinahid ang mga luha nitong patuloy pa rin sa pagdaloy. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Kapalit man ng kaligayahan ko. Lulunukin ko ang pride ko para sa anak ko. I love you so much, mommy. Hindi po ako aasa dahil baka masaktan lang tayong pareho sa huli. Basta, always remember po na kahit anong mangyari ay ikaw yung pipiliin ko. You look familiar. Nagkita na ba tayo noon? Ang kabang nararamdaman ko ay nadagdagan naman dahil sa tanong niya. Siguro, baka nakita mo lang ako sa circle of friends mo. Feeling ko, gumaralgal ang boses ko dahil sa pilit kong pinapahinahon ang sarili ko. Akala ko nung una ay kaya ko na siyang harapin. Iba pa rin talaga pag nasa harapan mo na ang taong minsan mo nang minahal mula sa malayo. I see. Hindi ko na siya magawang sagutin o kahit tingnan man lang. Nahihirapan akong huminga pag nasa malapit siya. Paano pa kaya kung nasa eksena na kami? Parang pinaglalaroan talaga kami ng tadhana. Sa dinami-dami ng eksenang paninindigan namin, bakit yung magjowa pa?
okay na sana yun sa akin eh. Pero bakit ang daming plot twist? Parang sinasadula ko na ang buhay ko dahil dito. To make it short, I'll summarize the story na lang. Simula college hanggang magkatrabaho, sila ay nanatiling matatag ang relasyon nila. Pero hadlang ang pamilya ng lalaki dito dahil may nakatakda na ditong dapat ipakasal. Pero pinaglaban pa rin nila ang pagmamahalang dalawa. Hanggang sa sumuko na ang lalaki sa relasyon nilang dalawa. Noong time na ikakasal na yung guy sa babaeng gusto ng pamilya niya ay saka naman nalaman nung girl na buntis siya. Ayaw niyang maramdaman ng anak niya. Anak lang siya sa labas kaya pumunta siya sa ibang bansa. Then after so many years ay babalik ito muli para manatili na sa bansang kinalakihan niya. Pero ang susunod ay secret na lang muna. Mali kasi ang pagkakaintindi ko sa kontrata. Akala ko commercial lang pero series pala itong gagawin namin. Hindi ko naman kasalanan na mali ang pagkakaintindi ko dahil sinadya iyon ni Dad. Yun talaga nabasa ko pero may dugtong pa pala yun. Wala na akong nagawa kasi nakapirma na ako. Hindi ko alam kung magiging masaya ako sa pagiging supportive ni Daddy sa love life ko. May gaganapin muna tayong meeting bago simulan ang eksena. Narinig kong sigaw ng isang staff malapit sa amin. Tumayo naman ako kaagad para makalayo ako sa pwesto ni Jace. Pero feeling ko nananadya siya. Kahit parang tinatakbo ko na ay nagawa pa rin ako nitong sabayan sa paglalakad. Dahil sa pagiging desperada kong makalayo dito ay inabot ako ng karma. You don't have to walk that fast. Be careful. Nahihiya naman akong lumayo dito. Natapilok lang naman ako. Mabuti na lang at nasalo ni Jace. Kung hindi ay hahalik talaga ako sa semento. Habang tinitingnan ko siya ay biglang lumitaw sa mga mata ko ang anak ko. Yung time na umiiyak siya dahil sa tatay niya. Pagkakataon ko na ba ito? Can we talk later? Meron lang sana akong sasabihin. Don't worry. Importante iyon kaya hindi masasayang ang oras mo. Kusang lumabas iyon sa bibig ko habang nakaharap siya. Ngumiti naman ito sa akin bago ako tanguan. Napapitlag pa ako nang alalayan niya akong maglakad. Hinayaan ko na lang siya kahit parang mahihimatay na ako. Magagalit kaya siya sa akin pag sinabi ko ang totoo? Magagawa niya pa kaya akong ngitian kung sasabihin kong may anak siya sa akin? Pero sana kahit anong mangyari ay matanggap niya ang anak ko. Kahit hindi niya na ako tanggapin basta ang anak ko lang ay sapat na. Nang makapasok kami ay pinaghila muna ako nito ng upuan bago umupo sa tabi ko. Huminga pa ako ng malalim dahilan para malanghap ko ang natural nitong amoy. Hindi sobrang tapang at sweet. Pero sobrang nakaka-addict naman. Hello dear Samantha Samaniego and our star Mr. Jace Del Mundo. Nakangiting turan ng magiging direktor namin. Tinanguan naman siya ni Jace kaya ngumiti na lang ako dito. Nice to meeting you po. Nautal pa ako sa una dahil nasa akin ang buong atensyon ng team na makakasama namin. Nanibago ako sa ganitong setup. Sa 5 taon ba namang nasa bahay lang ako sa Canada. Hindi na ako nasanay sa atensyon simula noon. Ang thoughtful ng tagapagmana ng Samaniego Companies. Anyways, alam kong hindi ka basta-basta dahil nakita ko na ang dati mong mga photoshoot.
Sobrang nasorpresa lang ako nang sinabi ng CEO na ang unikaihan niya ang sinasuggest niya. Sino ba naman ako para tanggihan ang boss at high standard din ang sinasuggest nito? Kahit nahihiya man ay nagawa ko itong nginitian ng natural. Baka sa itsura nito ang paghanga kaya mas lalo akong kinabahan. Baka dahil sa sobrang expectations nila sa akin ay hindi ko magawa ng maayos ang trabaho. Thank you so much sa compliment po, but I will do my best para sa expectations nyo. Matagal na akong hindi nakakaharap sa camera kaya sana ay matulungan nyo akong mag-adjust. Natural ang bawat linyang sinabi ko. Kailangan kong maging natural at makisama para mas mapadali ang trabaho ko. Of course, Iha. Let's talk about Mr. Del Mundo naman. Anong masasabi mo sa magiging ka-love team mo sa seryeng ito? Ngumiti ito sa kanya at tiningnan pa ako nito bago magsalita. I'm excited. Pakiramdam ko ay nasa Hollywood na ako sa sobrang ganda ng makakatambal ko. I'll definitely do my best para sa seryeng ito. And this is my last series bago ako umalis sa showbiz. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. May hiya dahil sa sinabi nito tungkol sa akin at tanong kung bakit aalis na siya sa showbiz. Pero wala ako sa posisyon para magtanong sa kanya ng mga personal na bagay. Pero sana ay masabi ko na ang totoo sa kanya. What do you want to talk about? Huminga ako ng malalim bago siya balingan ng tingin. May natatandaan ka ba nung nasa party ka ng mga Montero? Pag-uumpisa ko dito, ayaw kong biglain baka hindi magiging maganda ang takbo ng usapan namin. Harry's birthday? What do you mean? Napapikit ako dahil parang mahihimatay ako sa kaba. Kaya ko to para sa anak ko. Para sa anak ko. May ikikwento sana ako sa iyo eh. Okay lang ba? Mas mabuting idaan ko na lang muna sa kwento para maalala niya. Gusto kong siya mismo ang makadiskubre ng nakaraan naming dalawa. Oo naman, wala naman akong ibang gagawin. I listen. Napakagatlabi ako. Bakit ba sobrang bait niya? Kaya ako nahulog sa kanya dahil sa ugali niyang ito. That day, hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. I used to treat them as my family but kusa akong napahinto sa sasabihin ng hinawakan nito ang kamay ko at may nilagay na kung ano. Nang makita ang panyo sa kamay ko ay doon ko lang napagtanto na lumuluha na pala ako. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat ngayon na. Baka hindi ko na siya makausap sa susunod pa. Sa kwarto ni Harry, doon nila ako dinala nung time na sobrang nalasing ako. Then I woke up na may katabing lalaki. Doon ko lang napagtanto na may nangyari sa pagitan naming dalawa. Dahil sa sinabi ko ay parang nanigas ito sa kinauupuan niya. Sana naman ay may ideya na siya. Parang hindi ko na kayang dugtungan pa ang sinasabi ko. Dahil sa takot ay umalis ako at nagtago. Hindi ko naman akalain na magbubunga ang tagpong yun. What? May anak tayo? Ramdam ko ang panginginig ng boses nito. Mukhang napagtanto na niya ang katotohanan. Napabuga ako ng hangin dahil parang kakapusin ako ng hininga. Nasabi ko na, ikaw ang lalaking iyon. Ikaw ang ama ng anak ko. Kusang nagsilabasan ang mga luha ko na pilit kong pinipigilan. The heck? You're joking, right?
Ikaw yung babaeng nadatnan ko sa kwarto ni Harry? Pero bakit kailangan mong magtago? Ang daming tanong nito na hindi ko masagot. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Lakas loob ko siyang tiningnan. Baka sa itsura nito ang pagkalito at halo-halong emosyon. Hindi ako naghahangad ng iba pa. Ang gusto ko lang sana ay tanggapin mo ang anak ko. Magalit ka man sa akin pero sana yung anak ko lang matanggap mo. Hindi ko balak na manira ng pamilya kaya kami na lang ng anak ko ang mag-a-adjust sa buhay mo. Kusa itong lumabas sa bibig ko na walang pagdadalawang isip. Natahimik naman siya sa tabi ko kaya napayuko ako. What now? Wag naman sana niyang kunin sa akin ang anak ko. Pero kung babalakin niya mang kunin ang anak ko ay hindi naman ito basta-bastang sasama sa kanya. Ito na nga ba ang kinatatakot ko eh. Pero bigla akong napaisip sa nakita ko noong nakaraan. Alam niya kayang may ibang kasama ang asawa niya? Sobrang naguguluhan ako sa sitwasyon nila pati na rin ng sa amin. Mauuna na ako. Pagbasag ko ng katahimikan sa aming dalawa. Tumayo na ako para sana bigyan siya ng panahon. Mukhang hindi pa nagsisink in sa utak niya ang lahat ng nalaman. Akmang tatalikod na ako dito nang magsalita siya. Gusto ko siyang makita. Parang ako ang napako sa kinatatayuan ko dahil sa naging desisyon nito. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya na parang sinisigurado kong seryoso siya sa sinasabi niya. Tiyak na matutuwa ang anak ko pag nasabi ko na ang totoo sa daddy niya. Can you wait for a while? Kakausapin ko lang sana siya para hindi mabigla. Kung okay lang. Usal ko kaagad sa kanya nang makitang umupo na ito sa sofa. Walang ibang tao dito maliban sa anak ko at mga kasambahay. Mas okay na yun para ako mismo ang magpapaliwanag sa kanila ng totoo. Tumango naman ito sa akin. Saka ko lang din siya tinalikuran. Pero bago yun ay sa kusina muna ako pumunta. Manang, pwede pong pakidala ng maiinom at merienda yung bisita ko. Pakikisuyo ko kay Manang na kaagad naman niyang tinanguan. Ako na ang bahala, iha. Nagpaalam naman ako kaagad na magbibihis na. Habang naglalakad tungo sa kwarto ay pinag-iisipan ko na ang sasabihin kay Sanya. Ito na yung wish niya sa akin sa darating na birthday niya. Ang bilis lang ng panahon. Akala mo isang araw lang magmula nung kinakarga mo siya sa bisig mo. Kumatok muna ako ng 3 beses bago ko buksan ang pintuan. Nakita ko siyang nagbabasa ng isang storybook. Pwede ka bang makausap ni Mami? Meron sana akong surprise sa'yo. Nakangiti kong saad dito. Kaagad naman itong lumapit sa pwesto ko at niyakap ako sa bewang. Oo naman, Mami. What do you mean by the surprise po? Nakangusong tanong nito at hinawakan ang kamay ko saka hinila papunta sa kama. Mukhang nagpaint din siya dahil sa mga kulay na nasa itsura niya. Ang gulo din ng buhok niya. Hulaan mo kung ano yung magiging surprise ko sa'yo. Nakangiti kong saad dito at kinuha ang suklay sa gilid para masuklayan ko ang mahaba niyang buhok. Medyo curly ang buhok niya. Medyo magulo nga lang pero malambot naman. Did you buy me a cut po? Inosenteng tanong nito sa akin at marahang kinamot ang batok niya. Mahina naman akong natawa dahil sa naging sagot niya. Matagal na rin niyang sinasabi na bilhan siya ng pusa. Pero allergy naman siya sa balahibo kaya hindi ko pinagbigyan. No, yung mas gusto mo pa. Dagdag ko dito.
Huminga ito ng malalim at mukhang nag-iisip ng mabuti. Nilagay niya pa ang hintuturo niya sa bandang baba niya. I don't have any idea talaga, ma'am. Umiling pa ito sa akin na naguguluhan pa rin. Nginitian ko siya at hinarap sa akin nang matapos ko siyang suklayan. Paano kung sabihin ko sa iyong kasama ko ang daddy mo? Anong gagawin mo? Tanong ko dito at pinahira ng wet tissue ang mukha niyang nalagyan ng paint. I'll hug him or told him how much I love him. Pati siya ay hindi sigurado sa sinasabi niya. Naging tanong ang mga lumalabas sa bibig niya. Gagawin mo yan, ha? Your daddy is waiting for you downstairs. Are you freaking serious, ma'am? Napapikit ako dahil sa lutong ng sinabi nito. Saan niya natutunan ang mga salitang yun? Teka nga, who taught you that words? Bakit ang dami mong alam na kalokohan? Hindi ko maiwasang pagtaasan siya ng kilay pero iniwas lang nito ang tingin sa akin. I just heard it po. Ngumuso naman itong humarap ulit sa akin. Is my daddy really here? I mean, downstairs? Waiting for me? Saad nito na parang sinisigurado ang sinasabi ko. Yung tipong feeling niya na binibiro ko lang siya. Do you want to meet him? If yes, then let's go. Anyaya ko dito. Nagdadalawang isip pa siyang humawak sa kamay ko pero kalaunan ay humawak din. How should I treat him po? What do I do? Should I say I miss you or just be yourself? You don't have to feel nervous. He is your father. He will accept and love you no matter what. Napabuntong hininga naman siya dahil sa sinasabi ko. Kahit siya ay natataranta kung anong iaakto niya sa harapan ng mismong papa niya. Inalalayan ko siya habang pababa kami ng hagdan. Ramdam ko ang lamig at pamamawis ng mga kamay nito. Nang makababa kami ay sa kanya nakita si Jace na nakatalikod sa pwesto namin. Kusang napahinto ang mga paa ko nang tumigil si Sanya. Napabuntong hininga ako nang makita ang mata nitong may bakas ng luha. Namumula na rin ang pisngi nito dahil pilit niyang nilalabanan ang luhang kumakawala sa mata niya. Go na. Napakagat labi ako sa sinabi ko. Dahan-dahan naman itong tumango sa akin. Mukhang naramdaman din ni Jace ang presensya namin mula sa likod. Dahan-dahan naman itong humarap sa pwesto namin ni Sanya. Napamaang ito nang makita ang anak ko. Sino ba naman ang hindi magugulat? Carbon copy nito ang bata. Napaiwas ako ng tingin sa kanila nang makitang mangilid ang luha ni Jace. Parang ako yung naiiyak sa tagpo nilang dalawa. Hi po. Bakas sa boses nito ang galak habang pinipigilang humikbi. Parang hindi pa siya sigurado sa sinabi nito. Fuck! Napaigtad kami ng anak ko sa gulat nang magmura siya. You're so beautiful, baby. I am really a father. Kamukhang kamukha kita. You are my girl version. God, I can't believe this. Dugtong nito at tanging hikbi lang ng anak ko ang maririnig sa kanilang dalawa. Kapwang umiiyak ang dalawa habang nakayakap na sa bawat isa. Do you accept me as your daughter po ba? Kahit may ibang family na po kayo? Napapikit ako dahil sa narinig. Hindi ko naman akalain na maririnig niya ang pag-uusap namin ni Kuya noong nakaraan. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ni Jace habang tinitingnan ang anak ko. Napako naman ako sa kinatatayuan ko nang magtama ang mata naming dalawa.
pati siya ay naguguluhan sa sinasabi ng anak niya. Nabalitaan kasi namin na kinasal daw kayo ni Stacy. Can I talk to you? Yung tayong dalawa lang sana. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil hindi ako mapakali sa totoo lang. Tumango naman ito at muling hinarap si Sanya. Mag-uusap lang kami ng mami mo sandali, then babalikan kita. Wait for daddy, okay? Kumislap naman ang mata ng anak ko habang tumatango dito. Pinahiran niya pa ang luhang natuyo sa pisngi niya. Sa kamarahang niyakap muli ito. Seeing her happy makes me smile too. Siya lang ang nakakagawa sa akin ng ganito. Yung tipong isusugal ko ang sariling buhay ko para sa kanya. Sa mga nagdaang panahon ay parang gusto kong pigilan. Pagiging makasarili man pero ayaw kong lumaki o magdalaga man siya. Kung kaya ko lang pigilan ang panahon ay gagawin ko talaga. Sa ngayon ay ihahanda ko muna ang sarili ko sa magiging kahihinatnan nito. Alam kong may magiging kahati na ako sa atensyon ng anak ko. Pero sana ay manatili pa rin siya sa tabi ko. Pangakong hindi kami manggugulo ng anak ko sa inyo ng pamilya mo. Pero sana ay bigyan mo lang siya ng kahit kaunting atensyon at oras. Paunang salita ko dito. Pero tiningnan niya lang ako ng mariin kaya napaiwas ako ng tingin dito. Ganun pa rin ang epekto nito sa akin kahit ilang taon na ang nakalipas. Nagawa ko ngang mahalin siya sa malayo at ilang taon na. Ngayon pa kaya? Napabuga pa ako ng malakas na buntong hininga bago muling magsalita. Alam kong mali na tinago ko sa iyo ang lahat. Pero sana maintindihan mo. Ayaw ko lang makasira ng pamilya. Alam ko rin na may anak kayong lalaki. I don't have a son and wife. Naiintindihan ko lahat ng pinagdaanan mo. At wala akong naramdaman na kahit nakatiting na galit sa'yo. Pero sana ay bigyan mo ako ng chance na manatili sa buhay ninyong dalawa. Napalunok ako ng ilang beses dahil sa sinasabi niya. Anong ibig niyang sabihin? What do you mean? Nanginginig man ay nagawa ko pa rin itong matanong. Parang nalulunod sa klase ng tingin na pinupukol nito sa akin. I think I'm in love with you. Napalunok ako ng mariin dahil sa sinabi niya. Paano niya nasabi yun samantalang kailan lang kami nagharap at nagkita? That's impossible. Simula nung gabing makasama kita ay may iba na akong nararamdaman. Gusto kitang hanapin pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Masama mang isipin pero inisip ko noon na sana nagbunga. I really can't believe na magkakatotoo yun. Kaya ngayon na nasa harapan na kita, hindi ko na magagawa pang pakawalan ka. Mapungay pa ang mata nito habang sinasabi ito sa akin. Hindi ko alam kung anong i-react ko sa kanya dahil parang hindi nag-sink in sa utak ko ang lahat. I'll court you, whether you like it or not. Daddy told me that he didn't have a family yet. Napanguso naman ako sa naging sinasabi ni Sanya. Si Kuya ang dapat sisihin dahil sa kanya ako kumuha ng ganoong information. Pero kasalanan ko rin naman kasi naniwala ako. Hindi ko pa rin naman ine-expect yun. Malay ko bang mali ang nasagap naming balita? Actually, I didn't know. Napakamot pa ako sa ulo ko habang sinasabi yun sa kanya. Parang nag-iisip naman itong tumingin sa akin. In that case, can we be a complete happy family? Since wala naman po siyang family, so tayo na lang po ba?
Walang pakundangang saad nito na parang nanghihingi lang ng tagpipisong candy. Hindi naman ganoon kadali yon Sanya. Yun na lang ang tangi kong nasabi dito. Hindi pa rin kasi ako makamove on doon sa sinasabi ni Jace. Dapat maging masaya ako dahil sa sinabi nito. Pero may parte sa akin na natatakot na ewan. I understand. I'll just ask Daddy about that. Hindi ko alam kung magiging masaya ako sa pagiging matured nito o mag-aalala. Minsan kasi ay parang mas matured pa siya sa aking mag-isip. Matulog ka na. Di ba aalis kayo bukas? Need mo nang mag-rest para may energy ka sa pupuntahan nyo ng daddy mo. Nag-alangan pa ako sa huling sinabi ko. Naninibago talaga ako sa lahat ng nangyayari ngayon. Okay, you can go downstairs na po. I think Tito Samuel had important things to say to you po. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa sinasabi niya. Ano pa kaya pag nagdalaga na siya? May mas ilalala pa ba ang ugali niya? Fine, sleep ka na dyan at lalabas na ako. Don't forget to pray before mag-sleep pala. Paalala ko sa kanya bago siya halikan sa noo. Hindi na ito sumagot dahil tanging tango na lang ang tinugo nito. Speaking of kuya, sobrang nagulat pa siya nang makita si Jace kanina sa sala. Hindi ko naman expected na maaga siyang uuwi, kaya nakita niya pa si Jace na papalabas. Baka sa mukha nito ang pagkalito pero nanatili naman siyang tahimik. Tapos bumulong pa siya sa akin kanina na nagpainit ng ulo ko. Sabi kasi niya, bakit nandito siya? Don't tell me, ikaw ang naliligaw sa kanya. Nagawa mo pa siyang papuntahin sa bahay para pikutin? Sarap niyang bigwasan pero hindi ko magawa kasi nasa harapan pa namin si Jace kanina. Sa dami ng rason pero bakit yun yung pumasok sa isipan niya? Mukha ba akong nampipikot? Salamat naman at bumaba na rin ang mahal na prinsesa. Napairap ako kay kuya dahil nagiging epal na naman siya. Kumpleto silang nasa sala na parang may importanteng pinag-uusapan. Dapat nasa silid na sila mom and dad. Pero bakit nandito pa sila sa sala? Anong ganap at kumpleto kayo dito sa baba? Takang tanong ko sa kanila, saka humalik sa pisngi nila. Sinadya ko talagang lagpasan si kuya dahil paniguradong may kinalaman siya kung bakit nandito pa sila sa labas. I'm wounded na, Samantha, just killed me. Napangiwi naman ako dahil sa inakto niya. Yung sinasabi niya yun habang nakahawak sa dibdib niya na parang may iniindang sakit. Ang OA mo kasi. Sikmat ko dito pero nginusuan lang ako nito. Ang tatanda niyo na para sa ganyan. Your kuya told us to stay kasi may importante ka daw na sasabihin. Napakamot naman ng ulo si kuya at naupo na sa harapan. Ang bilis talaga masyado ng chismis basta si kuya. Sinabi ko na sa daddy ni Sanya ang totoo. Pilit kong iniiwas ang tingin ko kay kuya dahil masyado itong advance mag-isip. Minsan sa sobrang advance ay kung ano-ano na ang nasa isipan nito. Really? Who is he ba, anak? Napalingon naman ako kay mami na parang excite dahil sa inaanunsyo ko. Si daddy naman ay nanatiling tahimik pero alam kong nakikinig ito at pilit na iniintindi ang sinasabi ko. Parang feel ko manapak ng kapatid dahil sa dami niyang satsat. Lah, seryoso?
Sino ba ang lalaking yan at nang matukhang o kahit mapasalvage ko man lang siya? At ikaw naman, bakit hindi mo sinasabi kaagad? Ang lakas ng loob ng lalaki mo na pumunta sa bahay at tinapik pa ako nun kanina. Sino nga ulit pangalan nun? Kusa itong napahinto na parang may naalala. Bigla itong napatayo at nanlalaki ang matang tiningnan ako. Dinuro pa ako nito na parang hindi makapaniwala. Mukhang ngayon niya lang na-realize kung sino ang nakaharap niya kanina. Who is it, Samuel? Why are you acting like that? Pinapakaba mo ako eh. Nanggigigil na usal ni Mami habang kinurot si Kuya sa baywang. Gusto kong humagalpak ng tawa dahil sa naging reaksyon nito. Aray ko naman, masyado ka namang mapanakit, Mi. Reklamo nito at hinawakan ng bahagya ang nasakta na baywang. Si Jace Del Mundo po. Yun ang tangi kong nasabi habang patuloy na nagtatalo si Kuya at Mami. Ngumiti naman si Kuya na parang sinasabi na, may alam ako. Oh my God, diba he's your first love? Yee, kinikilig ako. Napangiwi naman kaming tatlo dahil sa inasal niya. Napakamot pa ng noo si Daddy nang pinaghahampas siya nito ng malakas. Ako yung nasasaktan sa sitwasyon ni Dad eh. Ang bilis naman. Akala ko ay aabot pa ng ilang buwan bago kayo makapag-usap tungkol sa anak nyo. But it's okay. At least, magiging okay na ang lahat. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinasabi niya. So, tama nga ako na may alam siya sa totoong ama ni Sanya. Kaya ang lakas ng loob nitong iset up kami. I really can't believe this. Parang binubugaw na ako ng sarili kong ama. Seriously, Dad? Napapagod ka na ba sa akin at nagawa mo akong ibugaw sa lalaking yun? Silly. Of course not. Gusto ko lang na maging maayos kayo ng anak mo bago ko kayo iwanan. Ang kuya mo naman ay namamanage na ng mabuti ang kumpanya. At ang mami nyo naman ay sinasanay ko na wala ako sa tabi niya. Gusto kong secured kayo lahat bago pa ako mawala sa mundo. You're too old for this, Tito. No, wala yun sa edad basta gusto mo. Ang damot mo naman kasi eh. Nakailang hotdog ka na dyan. Nang dahil lang sa pagkaing hotdog. Napailing na lang ako habang nakikinig ng away nilang dalawa. Kanina pa silang ganyan. Mabuti na lang at 3 lang kami ang nasa hapag. Isang bata at isang isip bata. Feeling ko tuloy ay hindi ko siya kuya sa inaasta niya. Yung nakikipag-away sa pamangkin niya para lang sa pagkain. Sila Mom and Dad naman kasi ay nasa bakasyon. Kaninang madaling araw lang umalis. Biglaan din kasi. Si Mami ang nakaisip nun dahil sa napag-usapan namin kagabi. Nagulat na lang kami dahil hindi na namin sila nadatnan sa bahay. Sa kasambahay lang namin nalaman. You have your own hotdog, Tito. Bakit mo pa kinukuha yung sakin? Napanganga naman kami ni Kuya dahil sa sinabi niya. Anong? Saan niya ba naririnig ang mga salitang yan? Naluloka na ako minsan sa pinagsasabi nito eh. Nagtagumpay naman si Sanya na kunin ang natitirang ulam na pinag-aagawan nila kanina. Nalingat na si Kuya dahil sa sinabi ni Sanya. Saan mo natutunan yan? Oy, bad yan Sanya ha? Baby ka pa, pero yung lumalabas sa bibig mo, hindi na pang baby. Sino nagturo sa'yo niyan? Hindi kita pinalaki para magsalita ng ganyan. Binigay ko naman lahat ah. Kulang pa ba?
Halos manlaki na ang butas ng ilong nito habang pinapangaralan si Sanya. Pero hindi pa rin mawawala ang kadramahan nito na parang siya ang nagluwal sa pamangkin niya. Nagtataka naman siyang tiningnan ni Sanya. "Saan mo narinig yang salita na yan?" Ngumuso naman ito sa akin at binaba ang kinakain. Mahirap nang biglain, baka suwayin ako. Mas mabuting mag-usap talaga muna bago pairalin ang init ng ulo. Baka misunderstanding lang naman. Totoo naman po kasi. He has his own hotdog. Look at his plate. There are still 2 hotdogs. Hindi ko alam ang i-react ko dahil sa sinabi niya. Napakamot na lang ako ng ulo ko nang marinig ang paliwanag nito. Si kuya naman ay halos mahulog na sa kinauupuan niya dahil sa pagtawa. Hindi nga dapat magpadala sa init ng ulo. Hindi ko talaga magawang pangunahan si Sanya sa mga pinagsasabi niya. Mukhang hindi rin niya inaasahan ang paliwanag ng pamangkin niya. My baby is too innocent. Why are you laughing, Tito? That's not even a joke. Pagmamaktol ni Sanya at ngumungusong bumalik sa pagkain. Umiira pa ito sa tito niya na parang asar na asar siya. Don't mind him, Sanya. Just eat para makaprepare ka na para mamaya. Tumango naman ito sa akin at hindi na pinansin ang tito niya na hindi pa rin makamove on. Green-minded kasi. Ungot ko dito pero tinawanan lang ako nito. Wow ha? Don't tell me. Alam kong yan din ang nasa isip mo. Bawi nito at nginisihan ako na parang baliw. Inirapan ko na lang siya at kumain na. Kung sasagutin ko pa siya ay mamaya pa kami makakaalis dito sa hapag. Ma'am! Napahinto naman ako sa akmang pagsubo ng pagkain. Taka ko namang tiningnan ang kasambahay na tumawag sa akin. Bakit? Tanong ko dito. Ngumiti pa ito sa akin bago magsalita. I think she's just a student. Ang bata-bata niya pa kasi. Paniguradong isa siya sa pinapaaral nila dad. Yung manliligaw niyo po naghihintay sa labas. Napatanga naman ako dito. What the fuck? Assuming mang isipin pero iisa lang ang nasa isipan ko. Papasukin mo na lang sa sala. Mahinang usal ko dito pero inilingan lang ako nito na nagpakunot ng noo ko. Ayaw po eh. Sa labas na lang daw po siya maghihintay. Nginitian ko naman ito. Magsasalita pa sana ako nang makialam naman ang isa. May manliligaw ka ba? Sabay kaming napalingon sa kanya nung maid at kusang napangiwi dahil sa sinabi nito. Mukhang hindi ba ako kaligaw-ligaw? Excuse me? Naiirita kong turan dito. Tumayo naman ito bigla at yumuko ng bahagya. Your excuse. Dadamputin ko na sana ang kutsara para itapon sa kanya. Pero kawawa naman yung kutsara kasi sobrang tigas ng mukha ni kuya. Alam ko yang nasa isip mo. Huwag mong balakin dahil mawawalan ka ng gwapong kapatid. Hindi ko ito pinansin. Nilingon ko naman ang anak ko na patuloy pa rin sa pagkain. Lalabas mo na ako ha? Huwag mong pansinin si tito mo dahil hindi ata nakainom ng gamot. Taka naman itong tumingin sa akin saka sa tito niya. Medicine for what po? Inosente nitong tanong kaya mahina akong natawa. Gamot para sa ulo niya. Natatawa kong sagot dito. Sinamaan naman kami ng tingin ni kuya nang makita kaming lihim na nagtatawanan. Ang dadamot niyo naman at kayong dalawa lang ang nagchichikahan dyan.
Inirapan namin siya pareho ni Sanya na mas lalo niyang kinainis. Ang bakla niya lang minsan magsalita. Minsan nga, naiisip kong bakla siya pero madaming nagsasabi na nakafling nila si kuya. Ewan ko ba dun at bakit nagkaganon siya. Ang hangin masyado at lakas mang-asar. Susunod na lang ako. Tugon ko naman sa kasambahay dahil kanina pa ito nakatayo sa gilid ko. Tumango naman ito at nagpatiuna na. Pinunasan ko muna ng tisyo ang gilid ng mga labi ko. Baka may tuyong laway pa ako at amos. Tumayo na ako kaagad at nilisan ang dining papunta sa labas. Malayo pa lang pero kitang-kita ko na siya sa labas ng gate. "Good morning." Nakangiti nitong bungad. Parang nahiya ako bigla sa ayos ko. Ni hindi man lang ako nagbihis ng formal bago siya harapin. Napanguso naman ako nang pinasadahan niya ng tingin ang suot ko. Mickey Mouse na printed ang suot ko sa pang-itaas at baba. Blame Sanya for this. Gusto niya daw matchi-matchi kami ng pantulog kaya wala akong choice kundi isuotin din to. You look good.